Kamusta mga brad? It's me Eric at sa video na to, pag-usapan natin kung paano ka makakaiwas sa mga nagbebenta ng pekeng pabango. Kung bago ka lang sa hobby ng pagkokolekt ng pabango, para sa'yo tong video na to. Kung matagal ka na sa pagkokolekta ng perfumes, kung matagal ka ng fraghead at marami ka ng nakatransaksyon na legit sellers, samahan mo na lang kami, baka kulang yung information na masabi ko. At least, pwede mo ilagay dyan sa comment section kung may na-miss out ako. Sigurado ako maraming matutulungan yon sa mga ibang manonood, sa mga magbabasa ng comment section. Sobrang sensitive ng topic na to para sa akin. May mga kaibigan ako, mga personal na malalapit na kaibigan na nagbenta or nagbebenta ng mga pekeng pabango. Hindi ko alam kung hanggang ngayon ginagawa nila, pero for several years, ginawa nila. At kung mapapanood nila tong video, maaring magtampo sila sa akin or baka magalit. Nakabili na rin ako at nakagamit ng peke na pabango. Gusto kong sabihin na victim ako kasi during that time, mas bata pa ako nun. Mas wala pa akong budget. Mas hindi ko pa naiintindihan yung mundo ng mga pabango. Para sa akin nun, mura. Sabi nung nagbebenta, original. Mall pull out daw. US tester pa nga. So, napeke ako nung sales stock na nagbebenta. In-spray ko, okay, may amoy mabango. Hindi naman ako ganun kahusay pa dun sa pag-verify nung scent. Hindi ko pa alam yung longevity, yung sillage, yung projection. So, sa madaling salita, na biktima ako ng seller ng fake perfume. Bago tayo pumunta sa red flags, gusto ko lang i-emphasize kung bakit hindi ka dapat bumili ng pekeng pabango at kung bakit hindi ka dapat mas lalo na gumamit ng pekeng pabango. First reason, health reasons. Ang taas ng risk na mag-cause ng skin irritation, ng rashes. Hindi kasi natin alam kung saan kinukuha yung laman nung bote ng pekeng pabango. Yung mga authentic perfumes, dumadaan yan sa proseso. May mga sistema yung mga gobyerno na chine-check nila yung produkto, kung safe ba to use ng mga tao. Yung mga fake perfumes, wala namang ganun. So, hindi mo alam kung saan kinukuha yung juice. Kung exaggerated nga, hindi mo alam baka lason yung laman nun, di ba? Exaggerated, pero hindi imposible. I-research ko pa nga, pwede din yun mag-cause ng respiratory problem. Meaning, pag nalanghap mo, since hindi mo alam kung saan galing yung juice, possible na may something nga doon na nakakalason sa respiratory system natin. Medyo extreme pero hindi imposible. Kung continuous ka gagamit ng ganong pabango na may negative effect sa balat mo or sa respiratory mo, long-term effect niya sa'yo, siguradong di magiging maganda. Kasi kung nagkukos na siya ng irritation sa balat, tapos patuloy mo pa rin ginagamit, mas lalo mo lang dinadamage yung balat mo. Second reason, scent longevity, performance, projection. So, bibili ka ng pabango for effect, diba? I mean, gusto mo maging mabango. Gusto mo yung tumatagal. Gusto mo yung may projection. Gusto mo naamoy ng iba. So, bakit ka bibili ng pabango na kapag in-spray mo dito, maamoy mo siya? Kasi bilis ng pagbaba ng kamay mo yung paghawala ng amoy. Exaggerated ulit. Pwedeng tumatagal ng ilang minuto pero ipupusta ko yung credibility ko. Saglit lang talaga maglalast yun. Hindi ka nakamura, hindi ka nakatipid. Sobrang mura niya, sobrang walang quality yung juice. Third reason, unethical tsaka illegal. Kung i-entertain mo yung pagbili nga ng fake, ang hit nun dun sa mga authentic na perfumes tinatamaan yung sales nila, yung brand nila. Naalala ko yung nangyari sa amin a few months ago. Na-suspend yung Shopee namin. May permit kami may DTI, may BIR, nagbabayad ako ng accountant to file our taxes para lehitimo. Tapos na-suspend kami for 1 month. Nakita ko, Shopee, Lazada, TikTok, ang dami nagbebenta ng peke na pabango. Tapos libo-libo yung bumibili. Parang
Parang yung sugat ko, nilagyan ng asin. Parang ang sakit. Lumalaban ako ng patas. Sila, okay sige, nagbebenta lang din sila, naghahanap buhay lang din sila. Pero aminin na natin, yung mali ay mali. Ang illegal ay illegal. Yung binibenta nila peke. Kung may permit man yon, may mali sa permit. Kasi sigurado ako na hindi aalaw ng gobyerno na magbenta ka ng something na peke. Fourth reason, waste of money. Sum up na natin. Aksaya lang talaga sa pera yun, bro. Para ka lang bumili talaga ng bote na kamukha ng bote ng original. Yung juice, hindi ako maniniwala na kaya niyang kopyahin. Sige, okay, pwedeng malapit yung amoy, pero malayo pa rin yun. Yung bote nga, kala mo kopyang-kopya. Pero kapag mas experienced ka na sa pag-check na authenticity, may mga checkpoints para ma-verify mo kung match ba sila. Madalas kasi hindi. Doon nalalaman kadalasan ng iba, kahit hindi pa nabubuksan or natetest yung juice, kung authentic ba or hindi. Same sa mga sapatos, di ba? Ang daming checkpoints dyan. Ganon din sa pabango. So, para sa akin, waste of money. Yung iniisip mong natipid mo, bumili ka lang ng bote na may laman na juice na hindi mo alam kung saan kinuha yung laman. Sorry, napahaba yung intro ko. Masyado lang akong sensitive nga tungkol dito. Gusto kong i-emphasize yung negative effect talaga sa tao. Pupunta na tayo sa red flags. Yung number 1 red flag, presyo. Kapag too good to be true yung presyo, magduda ka na. Walang Creed Aventus na 1,000. Walang Creed Aventus na 2,000. Kahit paabutin ko pa ng 6,000 yan, walang ganong Aventus. Presyo ng full bottle na Aventus nag-range mga 16,000, umabot ng 20, lumalagpas pa nga ng 20,000. So walang ganon, bro. Isa pa sa price, Bleu de Chanel, Sauvage, Eros, pare-pareho ng presyo, 999, 15, o kaya 1999. Red flag yun, bro. Yung buy one take one, buy two take one, yung mga ganong gimmick, red flag yun, bro. Red flag number 2, kapag tinignan mo yung ratings, yung reviews ng shop, tapos ang daming negative, mababa yung rating. Ako bilang seller, sobrang importante sa akin ng rating ng shop. Nung una nga, sumasama yung loob ko kapag may nagbibigay ng 1-star rating tapos hindi valid. Pero part talaga ng pagbebenta or ng kahit anong business na may ganun talaga. Hindi natin makokontrol yung feedback ng mga tao. Pero pagdating dun sa mga sellers ng fake, I assume na mas marami yung negative na ratings para sa kanila. Kasi may maloko man sila na at mapaniwala na authentic yung pabango nila. Sigurado ako mas marami yung makakapag-identify na peke yun. At based on experience, pagka trip ko lang mag-browse ng mga nagbebenta ng mga pekeng pabango, yung minsan parang nabibitter lang ako na, shit, ba't mas marami pa kayong benta? Shit, bakit inaalaw kayo ni Shopee at ni Lazada? Check ko, mas makikita ko 4.6 rating, 4.4 out of 5. Bakit ka bibili doon? Sobrang red flag nun. Kung ako nga, nung nag 4.9 ako, parang na-alarma na ako, na-alerto na ako kasi kung mataas yung standard ng customer, lilipat yun sa mas mataas eh. So, yung 4.4 tsaka yung 4.5 na rating, bakit ka bibili doon? Sobrang red flag nun. Sobrang red flag nun. Pero isama ko na dito, may diskarte kasi yung ibang mga sellers na may mga reviews na magaganda. Pero, pwede kasing binibili lang din yun. Pag yung mga sinasabi ko ng mga fake sellers, paano mo ba ma-identify kung organic yung reviews? Basahin mo, i-check mo. Hindi mahirap ma-identify kung sketchy yung reviews na mababasa mo. Ako, sa naalala ko, same pictures, iba-iba yung nag-review. Tapos, yung parang may template na naka-English. Medyo racist kung sasabihin kong iniisip ko Chinese yung
Yung sa specific shops na sinasabi ko. Kasi yung English nila, hindi kasing ganda ng English natin. Alam mo kasi kapag Pilipino yung nag-English. So, isa yon sa red flag din. Aside dun sa mababa yung rating, pwedeng may magagandang review, pero sobrang sketchy. Magduda ka na. Red flag yun. Red flag number 3, kapag nakachat mo or nakausap mo yung seller, tapos medyo magulo kausap. Ang seller kasi hindi niyan dapat pinapakomplikado yung buhay ng bumibili. Ang goal kasi namin bilang mga nagbebenta or nagnenegosyo, mapadali yung transaction para sa customer. So, dapat madali yung usapan. Kapag ka-chat mo yung seller at maraming tsetse-boreche or madaming palabok, na mapapansin mo yun eh. May mga sobrang galing mag-sales talk kahit sa chat. So, beware. Hindi lahat ng nagbebenta ng peke mas magaling ka or mas matalino ka. Meron dyan mga veterano na. So, beware. Pero sigurado ko, somewhere dun sa chat na yun, may something na sketchy. So, red flag yun. Number 4, magpa-vouch ka or mag-legit check sa groups. Although hindi ako sobrang advocate na ito kasi pwede ring dayain. Sample ko na lang Kung halimbawa itong tao na to magpapa-legit check dito sa tao na to. Nag-post to. Binanggit niya yung pangalan. Ngayon itong tao na to nagtawag ng 4 na kaibigan dun sa group. Comment kayo na legit ako. Di may mga nag-comment na agad na legit. Due diligence pa rin, bro. So, hindi porke nagpa-vouch or nagpa-legit check ka, maniniwala ka na sa mga taong magko-comment. Pwede mo i-background check bawat isa sa kanila na nagko-comment. Yun yung kagandahan na nakita ko ngayon doon sa groups. Makikita mo yung activities nila sa groups. Makikita mo kung gaano na sila katagal na members. Kung bagong sali lang, medyo sketchy yun para sa akin. Halimbawa, ngayon ka nag-post na pa-vouch si ganitong seller. Tapos yung mga nag-comment, mga kanina lang nag-join. Red flag. Red flag yun. Kung authentic na seller, sigurado ako may magba-vouch at may magba-vouch. Due diligence pa rin kahit magpa-legit check or magpa-vouch. Hindi siya foolproof. Kung may maglalagay doon na LLL or legit, kung sobrang dami or kung sobrang familiar na yung mga tao tapos credible yung mga nag-comment, okay na. Pero kung mga bagong join lang, hindi sa kino-question ko yung mga tao na bagong join lang sa groups. Pero, di ba, ang sketchy, ang red flag. Unless talaga may dati ng member or madaming members na dati nang nandun na magko-comment na legit or nakatransact na yung seller na yun, okay ka na. Pero other than that, kung mga bago sali lang yung mag-vouch, red flag yun. Yung number 5, medyo parang summary na siya nung kabuuan Kung kinukutuban ka dun sa seller or sa kausap mo, pangit siyang diretso ka mag-judge kasi discrimination yun, tapos parang ang praning mo, diba? Pero kung makakita ka na ng ibang red flags, ito na yung pinaka-summary na parang kung sobrang pushy, kung sobrang minamadali ka, na send mo na yung bayad, ang gulo ng mga sagot, magduda ka na. May mga signs. May mga signs, hindi yan parang isang ganun lang na lalabas yung red flag. Very rare na ganun. Madalas, madaming maliliit na red flags na lumalabas na signs. Baka hindi mo lang napapansin. Huwag kang magtiwala sa kahit na sinong seller unless may reputation na. Ito rin yung tatalon lang ako dun sa isang video na naglagay ako ng mga pinagkakatiwalaan ko mga sellers or yung mga nakatransact ko na. May nakita kasi ako ng comment, hindi ko mamasamain. Sabi niya mahal daw kay JP Fragrance. I will agree.
medyo premium ang presyo ni JP Fragrance. Hindi naman sa sobrang taas talaga. Mas mahal pa rin sa mall. Pero kapag kay JP ka kasi bumili, ako kasama na dun yung makakatulog na ako ng mahimbing na alam kong dadating bukas or sa susunod na araw yung in-order kong pabango na authentic na dadating. Madami namang ibang alternatives. Kanya-kanya naman tayo ng options. Kanya-kanya tayo ng choices. Pero kung may pinagkakatiwalaan ka ng seller at panatag ka na dun, willing ka dapat magbayad ng premium. So, yun lang. Hindi din naman ganun kataas yung patong. Hindi ko personal na kaibigan or kakilala si JP Fragrance. Pero ano na niya ako, buyer na niya ako since nag-start yung fragrance journey ko. Wala pa akong shop noon, wala pa tong Pocket Sense PH. Iwasan natin yung pagbili ng peke. Hindi tayo makakatulong. Walang maganda idudulot. Sinisira lang natin yung sarili natin. Parting words na lang. Personal na take ko to sa pagbili ng authentic na pabango. Regardless kung yung mga mahal or kung yung mga mura. Kasi ang relative yun diba? Parang yung mahal sa isang tao baka mas mura sa akin or yung mahal sa akin baka mas mura sa'yo. Pero yung the fact na bibili ka ng authentic na perfume versus yung sa bibili ka ng peke. Para sa akin kasi yung binibigay ng non is mindset. Pag bumili ka ng authentic na pabango, may pride na kasama Ni-spray mo, may kasamang confidence, may kasamang happiness na nabili mo siya versus dun sa bumili ka ng pekeng pabango. Para sa akin ang pretentious, lalo na kung alam mong peke yung pabango. Personal take ko siya. No offense meant kung magkaiba tayo ng pagtingin tungkol dito. Para sa akin, hindi kasi para sa yabang lang yung perfume. Bukod dun sa gusto ko maamoy mo yung pabango ko, yung pag naamoy ko yung sarili ko, pag alam kong ito yung suot-suot ko, yung feeling, yung mindset na binibigay nito sa akin, yung confidence na binibigay nito sa akin, iba yun. Hindi siya for yabang lang. For self-pride. Yung sariling ego na binuboost kasi pinaghirapan kong bilhin to. Hindi naman kailangan sobrang mahal, kahit 1,000 pesos na Middle Eastern perfume, diba? Pwede na. Low budget talaga, maintindihan ko yun. Pinagdaanan nating lahat yun. For your information, Prescripto, aficionado. College days. Ipaparefill pa ako nun. Kalimutan ko na yung pangalan ng mall doon sa labas ng FEU Tagal na. Okay lang yun. I'd suggest na instead na bumili kayo ng pekeng pabango, lalo na kung estudyante ka, ang daming inspired by perfumes. Aficionado, Prescripto, Ian Darcy. Ngayon doon sa groups, ang daming nilalabas. At kung susuportahan mo pa yung mga sellers na yon, maganda pa yung magagawa mo. Matutulungan mo yung support lokal, di ba? Kapag bumili ka ng peke, hindi natin alam kung anong lahi yung gumagawa niyan. Tapos nilalason pa natin yung mga sarili natin. So, i-promote natin na wag bumili ng peke. Bumili tayo ng authentic. Bumili tayo na inspired by kung wala talagang budget. Sobrang haba na itong video na to. Pero sana nakapagbigay ng value, sana nakatulong. Kung may idadagdag kayo, kung may na-miss ako, pakilagay sa comment section. Kasi makakatulong dun sa mga bagong fragheads sa manonood na magbabasa ng comment section. Authentic lahat yan Kung kailangan nyo ng decant, meron kami Shopee, meron kami Lazada. For same day delivery, pa-message sa Facebook. Kung nagustuhan yung video, pa-like, tsaka pa-subscribe. Share nyo na lang din sa mga kaibigan nyo para makaiwas din sila sa peking pabango. Thank you.